Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng reaksyon ukol po doon sa naganap na Senate hearing, no? Committee on Public Order, no? Yan po ay nandiyan po sila Senator Bato de la Rosa at Senator Tulfo at isa rin sa mga nagpahayag dyan ay si Senator JB Ejercito. Ngayon po, dito po sa naganap na hearing, no? Committee, kumbaga parang Senate hearing, no? So regarding po ito doon sa itong Senate Committee on Public Order, no? Yan po yung Senate Committee on Public Order, no? So nagkaroon po dito ng isa po sa mga natakil po rito ay yung tungkol po sa kalagayan ng mga security personnel o security guard sa ating bansa. Okay? At after po ng hearing na yan, siyempre may mga lumabas po na mga balita, mga reaction din sa bawat mga media, no? Sa mga dyaryo, sa mga social media platforms. Tulad po nito, sa GMA News Online, is 12-hour duty affecting minds, bodies of security guards, no? So, yan po yung mga tinitingnan nila. At sabi naman po ni Bato, no? Bato, pinawawalis mga Hausiao na security agency. At sa ilang mga, naman po, Senado, dinikdik, PNP Sosya, mga sikyo nasisiraan ng bait sa sahod. Okay? So, dito po sa naganap po na hearing na to, ng Senate Committee on Public Order, na-highlight po rito yung ilang mga krimen na kinasasangkutan ng mga gwardiya, no? Isa nga dyan yung napanood natin kamakailan, no? Yung pagharang nung barikada sa isang rider, no? Meron naman dyan yung paghagis ng isang aso naman, no? So, at itong huli naman, yung napanood natin, no? Sa parang parte ng expressway yata ito, na kung saan merong mga construction worker yata na nagpapahinga, pinagbawalan ng isang gwardiya na nasa labas naman po ng property line, no? Hindi po natin alam ang buong kaganapan, pero ang hindi po maganda rito ay ang pagbaril, no? ng gwardiya na kung saan nagdulot ng pagbaril ng gwardiya doon sa isang construction worker. Okay? So, isang criminal offense po yan. Okay? So, dito po, sa mga pangyayaring ito, isa po sa mga tinitingnan nila dyan, yun nga po, yung pagkalat daw po ng mga Hausiao na security agency. Yung mga fly-by-night kung tawagin. At isa pa, yung mga tinatawag na lumalaro po dun sa tinatawag na cutthroat competition, no? Kung saan kahit mababa po yung kontrata ng kanilang mga kliyente, talagang yun ang kinukuha nila, no? Sabihin, dito po marami pong factor tulad po nitong sinabi ni Senator Bato de la Rosa. SOSYA being the regulatory agency of all these security guards and security agencies, hindi ba ninyo minomonitor yan? Sabi, no? Ito sa Abante Tonight po yata ito. Kaya nasisiraan ng bait yung ibang security agency dahil yung iba, ilang buwan na hindi pa rin sinusweldohan ng kanilang agency. So, yun ang problema, no? So, merong apektado yung emotional and psychological condition ng isang gwardiya. Okay? Kung napagalitan pa po ng amo yan o ng kliyente, talagang maapektuhan. Diba? At mas mabigat po kung hindi po napapasweldo ng tama. Okay? So, sabi niya rito, isa pang nakaapekto raw yung pagpapagawa ng mga trabaho na hindi naman dapat trabaho ng gwardiya. Okay? Nakita ko yung security guard, nakagwardya. Aside sa taga-open siya ng door, no? Pagpasok, makita mo pa pagkatapos kumain noong customer, sila pa ang maglilinis doon. Magpupuna sa table, siguro sa isang food chain po yata ito or fast food, no? So, yun yung mga ilang obserbasyon, no? At ipinapaalala din, no?
ni Senator De La Rosa na sabi rito, no? Pinapaalala ng buting senador yung provision ng Republic Act 11917, no? Sabi rito, pinapaalala rin ng senador sa PNP SOSYA na sa ilalim ng Republic Act 11917 o the Private Security Agency o the Private Security Services Industry Act, may kapangyarihan ng PNP chief na bawiin ang lisensya ng isang security agency kapag napatunayan na may paglabag ito sa Labor Code of the Philippines. So, yan yung sinasabi. Ngayon, sa ganang atin naman po, kasi dito pa, no? Sinasabi niya na binibigyan ng 3 buwan, no? Yung PNP SOSYA para may ayos ito. I am giving you 3 months. After 3 months, mag-hearing tayo dito. Kapag may na-monitor pa si Senator Tulfo na fly-by-night operators, mananagot ka sa amin. So ito po ay isang tawag nito, pagpapaalala, ultimatum kay SOSYA Officer in Charge, Colonel Joyce Patrick, no? So, nagpahayag naman po si Senator J.B. Eres ito, the uniform they wear and the firearms they carry does not make them security guards. We should ensure that they are not only physically but also mentally fit. Okay? So, yan pong mga pahayag na yan. It boils down dun sa professionalism, no? Yung antas ng professionalismo ng isang security guard or ng security profession, di ba? O security industry. Kaya nga po tayo nagbablog din ng ganito para sa maliit na pamamaraan man lang ay maiangat yung kanilang kamalayan at makatulong tayo doon sa paghubog ng professionalismo sa ating mga security agency. Of course, yung sinasabi na sweldo, benepisyo, no? Yan po ay dapat pagtulungan po talaga yan ng PNP SOSYA at ng DOLE. Diba? So, yan po yung matagal na po nating sinasabi at ngayon po ipinahayag ni Senator De La Rosa na dapat magtulungan ang PNP SOSYA at ang DOLE, no? Sa ganitong sitwasyon. Okay? So, hindi po kasi kumbaga, sa ganitong sitwasyon po, hindi lang po security agency siguro ang dapat na tingnan na aspeto rito, no? Doon po naman sa sinasabing 12 hours duty, nagpahayag din po si Atty. Llabe ng PADPAW na kung iaano natin yan sa 8 hours, medyo liliit naman po yung take home pay ng isang gwardiya. Yung 12 hours po ay okay na, no? Pero dapat po doon po sa ibinabayad sa kanila, tulad po nung sinabi ni Senator De La Rosa na ilang buwan na hindi pinapasweldo. At ang mas mabigat po dyan, kung mas mababa pa po sa minimum wage yung pasweldo. No? So, yan po yung sinasabi rito. So, sa ganang atin po, no? Ay bato-bato sa langit po, tamaan wag magalit. Dahil kung tayo naman po ay para sa mamamayan, at para sa ikabubuti po ng ating propesyon, ng ating industriya at serbisyo ng ating mga security personnel, sabi nga, di ba? Give to Caesar what is due to Caesar. Di ba? Give to Caesar what is due to Caesar. Ang kay Caesar ay kay Caesar. Di ba? So, ang sa atin lang po rito, sana po, no? Kasi ito po ay collective effort na ng gobyerno. Okay? So, nakasalalay po rito kung ano po yung gagawin sa mga susunod na buwan or araw dahil binibigyan po ng 3 buwan ang PNP SOSYA para ayusin yung security industry. No? Sana naman po sa part po ng mga businessman, no? Mga commercial establishment na nag-hire ng mga security services, no? Sabi ko nga, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Sana po itama na natin kung ano man yung dapat itama. Di ba? Kung may mali sa mga tawag yan, kasi minsan yung agency napipilitan lang din mag-dive, lumaro dun sa tinatawag na cutthroat competition because of business. No? Kaya malaking hamon po ito sa DOLE, Department of Labor and Employment at PNP SOSYA. Di ba? Kung gusto po nating maayos ang serbisyo ng mga security personnel,
dapat po tulungan po natin sila. No? Hindi lang po sa pagpulis ng mga house-show na security agency, kundi dapat tingnan din natin yung aspeto naman yung aspeto naman ng kliyente at ng security agency. Di ba? Kasi yung gwardiya naman, talagang magbibigay sila ng serbisyo nila kasi yun yung kanilang hanap buhay. Ang problema nga po dito, paano nga po sila magbibigay ng tamang serbisyo kung kumakalam po ang kanilang sikmura. Okay? So, yun lamang po ang atin, no? Sa tandaan po natin, no? Base po sa tala ng SOSYA, 700,000 security guards na po, no? Or 700,000 security personnel na po meron tayo sa buong Pilipinas. So kung hindi po natin naayusin ang kanilang sitwasyon, meron pong 700,000 na tao, no? Na patuloy na nalulugmok araw-araw, no, sa kanilang buhay. Okay? Sana po itong video ito ay maging eye-opener po sa mga commercial establishment, mga business establishment na nag-hire ng mga security services. Kung meron man pong mali sa kasunduan sa pagitan po ninyo at ng mga security agency, sana po maitama na po natin yan. Okay? So, 700,000 po na security personnel ang may disgusto sa atin kung sakali pong hindi po natin maitatama yan. Okay? Sana po magising na po tayo at nananawagan po tayo sa lahat na tumalima sa kung anuman po ang itinatadhana ng batas para po sa kapakanan ng mas nakararami. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.